Ayoko. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Bigyan po kami ng talino at isang bukas na isip upang maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin upang magtagumpay sa buhay na ito. Hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming tabi. Gabayan po ninyo kami. Amen. Maraming salamat po. Ayun na pala. Amen. Oh, amen. Alright. Ulit-ulit naman to. Oh. Okay, magandang umaga sa inyo sa kanila. Magandang umaga po, Pinipinig na Pilaryo. Ikinagagalak po namin makita kayo muli. Ay, magsimulan sa okay, so, sino natin? Hindi lang alis. Palatingin natin sa ating classes na kasi paano pinakilala natin yun sa ating aralan. Okay, po lang maayos at maganda para sa ating aralan sa araw nito. Okay, so nung nakaraan, so maraming araw ang nawala sa atin. Nagkaroon tayo ng mga online classes, di ba? So, babawiin natin yung mga araw na nawala sa atin. So, ngayon nagtatapos naman tayo sa ating panibagong aralin. Bago tayo tumako sa ating bagong aralin, atin munang babalikan ang isang kabanata sa nobela Noli Me Tangere. Okay, so natapos tayo sa kabanata 6. Ano nga ba ang nilalaman ng kabanata 6? Ano yung kabanata 6? Ito ay tungkol kay okay, ito ay tungkol kay Kapitan Tiago. Tiago. Sino nga ba si Kapitan Tiago? At ano ang kanyang layunin? Ano ang kanyang role o tungkulin sa nobelang Noli Me Tangere? Ano yung mga pagkakasalita natin sa kanya? Okay, siya ang ama o kinikilalang ama ni Maria Clara. Ano Kapitan pa? Tiago. Ellie. Okay. Siya ang kapitan ng bayan ng San Diego at ang isa sa pinakamayaman sa kanilang bayan. Ano pa ang pagkakakilanlan natin? Ayan. Okay, ang kanya ng mga kainuan ay maliit na lalaki banda, kung tawagin, at medyo bilugan ang kanyang katawan. Sino naman ang kanyang asawa? Sino ang asawa ni Kapitan Tiago? Si Pia Alba. Sino si Pia Alba? Sino si Pia Alba? Ang ina ni Maria Clara. Okay? Sa ating mabalikan kung sino nga ba at ano ang tungkulin ni Kapitan Tiago sa kanyang bayan. Okay. Si Kapitan Tiago ay naglalarawan ng buhay ng kapitan. Nakapag-asawa siya ng isang magandang babae na kasama ng Pia Alba. Naging kamalasan lang ng 6 na taon ang kanyang babae. Di ba si Pia Alba, kung ating matatandaan, hindi siya swerte sa kanyang pagbubuntis. Palagi siyang pinaagasan. Siya niya anak. Hindi So, na. anong ginawa nila? Ano mga paraan ang ginawa? Kapitan Tiago at Pia Alba. Di ba marami sila mga bagay na ginawa? Anong mga ginawa nila? Pag-aalay sa mga rebulto, ano pa? Nandyan din sumayaw sila sa bando. Yun yung pinaniniwalaan na kapag sumayaw ka daw doon sa pistahan ng
video Saan ni siya video. pinasok? Santa Catalina. Okay, Santa Catalina. Nakamit. Ipinagkasundo naman ng mga magulang kay Crisostomo Ibarra. So, papakasal daw sila pagdating ng panahon. So, alamin natin kung nga ba yung sabihin ng cancer ng lipunan. Ano yung cancer ng lipunan? Cancer ng lipunan. Mga problema. Okay, mga problema. Pinakaharap. Ano ba? Moreno. Ano yung cancer ng lipunan? Pag sinabing cancer, ano yun? Sakit, ma'am. Okay, kung baga sakit, mabuti ba yun sa katawan o masama? Masama. So, ibig sabihin, pag sinabi natin cancer, ito ay Mga ano, masama. So, may mga buwan na pananampalataya. Pag sinabi natin buwan, ito ay hindi totoo o hindi makatotohanan. Saka nagpapalakasan. Sa gobyerno po, kahit magpasa hanggang ngayon, Meron pa rin. nagpapalakasan. Yes, ma'am. Diba? So, maraming ganun salita. Nagkakaintindihan? Okay. So, makinig ng mabuti. So, yan po si Kapitan Chato. So, bago naman po tayo lumako sa ating susunod na alamin, atin muna bibigyan ng kahulugan ang mga salitang maaaring makasagawan o sa ating isipan. So, may mga salita, kalimitan na mabasa natin sa libro ng Tony Betamine ay malalalim na salita. So, bibigyan muna natin ng kahulugan at gagamitin natin ng ilan sa pangungusap. Nang sa ngayon ay mas madali natin itong maunawaan. Nakaintindihan ba tayo? Opo. Okay, una. Anong salita ang nakikita sa harapan ninyo? Nagpapasikdo. Anong ibig sabihin na yan ng nagpapasikdo? Anong ibig sabihin na nagpapasikdo? Si Angel ang nagpapasikdo ng damdamin Ay, ni di. Moreno. Hindi ba? Ano? Yes. Nagpapatibok. At alamin kung anong ibig sabihin. Ang hindi yan? Naglalaman. Okay, so ang ibig sabihin po na nagpapasikdo ay Nagpapatibok. Si Amiel na nagpapatibok ng puso ni Si. Moreno. Yes. Sunod. Mag-ulayaw. Mag-ulayaw. Ano ibig sabihin kayo ng mag-ulayaw o mag-ulayaw? Pumunta tayo sa kabiglaan at tayo ay mag-ulayaw. Lumapit ka dito sa aking tabi at tayo ay mag-uulayaw. Jaden, mag-uusap na ba? Mawit. Okay, ito ay mag-uusap. Nakaintindihan? Pakigamit niya sa pangungusap Shane ang salitang mag-uulayaw. Pero sa panahon niya, no, kapag ginamit natin yung mga malalalim na salita, ginagawa natin ng mga salitang napapanahon niya yung parang hindi masyadong maganda pakinggan. Mas magandang gamitin siya sa mga salita matatalinhaga rin ang kasama. Okay, sumunod ay ang napatda. Anong ibig sabihin ng napatda? Ano ibig sabihin ng napatda? Robinan. Si Robinan ay napagda nang kanyang makita ang malaking aso. Sakto. At Paul. Taon. Napagda. Si Robinan ay napagda nang kanyang nakasalubong ang malaking aso. Nagulat. Ano pa? Namangha. Ano pa? Nadapa. Okay, ano pa? Jaden. Nabigla. Okay, ang tamang sagot ay may lalabas na isa dyan. Okay, siya ay natigilan. Natigilan siya nung makita niya ang malaking aso. Pag nakakita kayo ng malaking aso, ano gagawin niyo? Oy, nakakakulit kayo. Diba? Okay, syempre, mapapatigil ka kasi ang laki ng aso. May lumabas na isang salita, nagtulak
Matarik. Ito. Pares malalim, di ba? Okay, nagtulos o nagtarik? Ako ay nagtulos o nagtarik ng isang kapirasong kahoy sa lupa. Nagtanim, nagbaon. Okay, nagbaon or nagtusok. Okay, nagtulos. Naintindihan mo ba? Ano pa? Sana lang. Ayan. Ano na? Ano pa basta? Natatalos. Ang ibig sabihin ng natatalos? Okay, nakaalam. So, yan yung mga salitang yan yung mga salitang maaaring makasagabal sa ating pangunawa kapag pinasa natin ang ikapitong kabanata ng Noli Me Tangere. So, bago natin puntahan yan, mag-data analysis muna tayo or table analysis. Ito ay magpapakita ko sa inyo ng dalawang hanay at may mga salita dito. Okay, para malaman ninyo kung ano yung anong tawag dito? Pinaka-kapit natin sa araw ito. Okay, so tatawag ko ng dalawang mag-aaral upang magmarka. Bawat o pabago kung ikaw ay sumasang-ayon. O ba't ito na gagawin natin? Natawag ko ng dalawang tao, papatasin kayo ng kamay, kung sasabihin nila kayo noon, tapos ngayon. Naintindihan ba? Tapos bibilangin nila yung mga magtataas ng kamay. Nakaintindihan mo ba tayo? Sino yung dalawang bata? Ay, talaga. Ano yung ito na malete? Paul. Magbibilang ka mo. Okay rin na? Sino ba? Magtatalas lang kayo. Magtatalas lang. Bibilangin lang natin ha. Okay. Wala kasi akong pointer. Okay, so paano nga ba ang estilo ng panliligaw sa panahon ngayon at panahon noon? So may mga ilan dito, makinig. Tignan natin kung ano yung pagkakaiba ng panliligawan noon at ng panliligawan ngayon. Una, matagal ang panliligaw. Sino may sabing ano yun? Sa ngayon ba, meron pa bang matagal ligawan o pagliligawan kayo o agad? Sino-sino yung nagsasabing noon? Okay. Meron pa ngayon. Yan, nasa kamay. Para sa noon ha. Pabor. Yan. 18. Okay, sumunod. Mabilis o meron pa bang ganon? Sino yung mabilis ligawan? Asa kamay? Wala. May pangalawa ko. Magginigib ng tubig ang lalaki para sa babae. Meron pa ba niyan ngayon? Oo. Meron pa ba? Nasa sa kamay ng sasabing meron pa. Bilang.
Ayan. Sumunod naman po, kailangan Indian. magaling magsipa. Ano yung magsipa? Apo. Alam niyo yung ginagamit nila magsipa yung bilog? Na ano? Sino yung may sabi noon na ganun pa rin dapat? Wala? O sino yung may sabi iba na ngayon? Basketball naman yan yun. Yan. Hindi ko na alam yung kabila. Ang dami masyado eh. Okay, sumunod naman po. Kinakailangan daw ang kilos mo ay kaparehas pa rin ni Maria Clara kapag nandyan ang iyong mga manliligaw. O, nandyan ang iyong manliligaw. Ang sabi noon, dapat ganun pa rin. Taas ang kamay. Ano ba doon? Eh, ano pala? Dapat po, pag pinakailangan mo na ito, Kaloko. Magalon. Sige, alamin natin na kung ano yung karakter ni, ay yung katamihan ni Maria Clara para masabi natin na ilan? Ano sasabi dapat ganun pa rin? Isa, dalawa, tatlo. Sa lalaki, ilan? Ilan? Okay, so sumunod ay mga lalaki lamang daw ang manliligaw. Sabi noon, dapat daw mga lalaki lang ang manliligaw. Taas ang kamay. Lalaki lang ba dapat? Opo. Ako po. Ang sabi nila sa ngayon, hindi na uso yan. Taas ang kamay. Pwede na daw manligaw ang babae. So, ang ganda na lang yung ating ngayon, tuusin mo kung ilan ang mga nagsabi na ito yung mga ngayon. Na hindi na kinakailangan gawin pa yung mga tradisyonal na ginagawa ng manliligaw noon. Bilang, pakibilang po. Ilan po? Ilan? 70. Ano ang mas gama? Yung tradisyon noon? O ngayon? Ito na mamayang pa rin ang tradisyon natin noon. Ibig sabihin, lumalabas pa rin yung ating pagiging isang Pilipino. Pagkat dalagang Pilipina at mabuti manliligaw. Okay, sumunod naman po. Bagamat maraming pagbabago ang nagaganap sa estilo ng panliligaw noon at saka ngayon, ayan, maraming nagaganap, di ba? Maraming pagbabago naganap na estilo ng panliligaw mula noon hanggang ngayon. Pero sana po, mapanatili pa rin natin kung ano yung mga nakawalian natin o yung mga tradisyonal na panliligawan. So, hindi ko naman sinasabi na magpaligaw na kayo ngayon. Kakaintindihan tayo. Okay, pagdating naman ang panahon, ay darating kayo sa ganyang punto. Maghintay lamang kayo. Kakaintindihan tayo. Okay, pero huwag kayo magpapaligaw kung saan-saan lamang. Ganon din ang mga lalaki. Kinakailangan po ay inyong gagalangin ang mga babae at siyempre ang inyong sarili natin. Naintindihan ko ba? Ay kung manliligaw, saan pupunta? Bahay. Kung kayang ipag-igit, ipag-igit. Kung kayang ligawan ng magulang, ligawan. Okay? So, nakakaintindihan tayo. Okay, pero huwag muna ngayon kasi bata pa po kayo. Okay, so ngayon naman nagdadako tayo sa ating bagong kabanata ng non-metamere. Ano kaya ang kapagat ng ating bagong kabanata? Okay. Ang suyuan sa Asutreya. Okay, so sa kabanata 7, ito ay ang suyuan sa Asutreya. Pag sinabi natin suyuan, ano ang ibig sabihin? Suyuan. Tindahan. Shane. Ano ibig sabihin ng suyuan?
Si Kapitan Tiago ay pandak, hindi kaputian. May hilugang mukha at may katabaan. Siya mukhang bata kaysa tunay niyang gulang. Kaya't aakalain siya'y nasa pagitan lamang ng 30 at 35 taon. Ang maliliit niyang matay hindi simple, at ang ilong ay hindi rin sarap. Hindi mapag-aalinlangan ng malapit sa Diyos si Kapitan Tiago, sapagkat ang salapi niya ay nakabili na ng kabanalan. Sa isang silid ng kanyang tahanan ay naroroon ang lahat ng santo at santang kanyang sinasamba. Naalala si Kapitan Tiago na gobernador Tilio o kapitan ng mga samahan ng mga mestizo sa kabila ng maraming tukol sa paniniwalang siya'y hindi mestizo. Ang di pagkakaroon ng anak sa loob ng 6 na taong pagsasama ang nagtulak kay Doña Pia na isagawa ang pagsasayaw sa ubando sa payo ni Padre Damaso. Lumaki si Maria Clara sa gitna ng pagmamahal ng kanyang tiya Isabel, ng kanyang ama at ng mga praile. Makaraan ng ilang taon nilang pagkakalayo, ang kanilang mga ama ay nagkasundo na sila'y pakisanimpalan pagdating ng panahon. Pagkatapos makapag-agahan, ay nanisi si Maria Clara upang hindi mainip sa paghihintay. Napansin ni Kapitan Tiago na namumutla si Maria Clara, kaya ipinayo niya ang pagbakasyon nito sa Malabon o sa San Diego. Pagkabili mo ng damit ay tutungo tayo sa Malabon ng mga ilang araw. Wala rin lamang ang iyong ama. San Diego na pinsan, maganda ang ating Panginoon. At isa pa, malapit ng pista. Itinagalak ni Maria Clara ang narinig, ngunit ang pagpigil ng isang kasakyan ay itinatay ng kulay ng lalaki. Siya na nga. Hala, mag-ayos ka habang nag-uusap sila tungkol sa inyong... Sige na, nadali ka. Lumabas ang magkasi sa azotea upang iwasan ang alikabok na nililikha ng pagwawalis ni Pia Isabel. Hindi mo ba ako nililimutan sa paglalakbay mo sa maraming bayang pinananahanan ng mga gandang dalaga? Ang iyong alaalay kasama ko sa lahat ng sandali at siyang tanging aliw ng nalulungkot kong kaluluwa nang ako'y nasa ibang bayan. Ikaw ang sagisag ng aking lupang tinupuan, marilag, matapat, mahinhin, at anak ng Pilipinas, ang lupaing nagmana ng dakilang asal sa Espanya at nagtataglay pa rin ang namumukot na ugali ng isang bagong bayan. Naalala mo ba noong tayo isama ng iyong ina upang maligo sa Batis? Nag-aaral ka noon sa Ateneo kaya't sinasabi mo sa akin sa wikang Latin ang bawat ngalan ng mga bulaklak at mga halaman. Ngunit di kita pinapansin dahil inahabol ko ang paru-paro at tutubi. Nawala ka at nangulit kang bumalik. Ipinatay ko sa ulo ko ang putong ng mga bulaklak ng suha. Ako'y tinawag mo si Chloe. Kinuha ng iyong ina ang aking puto. Tinigdi, saka inihalo sa gugo. Napaiyak ka at sinabi mo hindi nakaalam ng mitologiyang iyong ina. Tinawag ka niyang hangal at ako'y nagtawa. Nagtampo ka sa akin. At kaya ka lamang nangiti ay nagdagyan ko ng sambong ang loob ng iyong sombrero nang tayo'y pauwi na upang di ka mainitan. Naganap si Ibarra. Kinuha sa kalupi ang isang papel at ipinakita ang ilang dahong nangingitim tuyo, ngunit mabango. Ito ang dahon ng sampung alaala mo sa akin. Isang puti at bunting supot ang kinuha naman ng dalaga sa kanyang dibdib. Iyan bang liham ko bago ako umalis? Wala ka namang ibang liham sa akin ah. Binasa ng dalaga ang sulat ng pantay mata upang di mamasdan ang kanyang mukha. Ayaw kong umalis, ngunit ang katwiran ng aking ama, ikaw ay lalaki, kaya't katungkulan mong matutuhan kung ano ang buhay at nang mapaglingkuran mo ang iyong bayang pinagkakautangan ng lahat. Sa piling ko'y matutulad ka at sinabi ni Baltasar na halamang lumaki sa tubig, tao'y nalalanta munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init.
Napatayo si Ibarra na namumutla at biglang nagpas siyang magpaalam. Bakit? Napano ka? Nakalimutan ko ang aking tungkulin dahil sa iyo. Dapat na akong umuwi sapagkat bukas ay kaarawan ng mga patay. Tumingin si Ibarra sa malayo at nakita niya ang matandang Maynila na naliligid ng mga kawal at nilulungkot na pader na patingin din siya sa tagumpayan at naalala niya ang bilin ng kanyang gurong pari bago siya umalis ng Europa. Ang karunungan ay para sa tao. Ngunit kung kalilimutang natatakula ang ito ng mga may puso. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan. Kaya umanuwag ka rin sa kanilang bayan upang tumugtas din ang ginto. Gayunman, unawaan mo, hindi lahat ng umiinom ay ginto. Okay, so naintindihan ninyo ang pag-uusap ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara Sastea. Ano ba ang kanilang mga pinag-usapan? Ano-ano ang kanilang pinag-usapan? Una, Eddie. Tungkol sa ginagawa nung sila ay bata pa. Ano pa yung kanilang pinag-usapan? Sa Sastea. Tungkol sa pag-alis ni Ibarra, ilang taon ba sila nagkawalay sa isa't isa? Ilan na taon? Saan punta si Crisostomo Ibarra? Saan? Sa Europa. Upang mag-aral ng medisina. Pagkatapos ng 7 taon, bumalik siya saan siya bumalik? Sa bayan ng San Diego. So marami siya mga naalalang mga lugar at mga naalalang tao. Isa na rito ay si Maria Clara, ang kanyang magiging katipan. Ano yung magiging katipan? Asawa. Magiging asawa. Pag sinabi natin magiging katipan, magiging asawa. Kapag kasintahan, sila ay magnobyo at magnobya pa lamang. Pero dahil sila ay pinagkasundo ng kanilang mga magulang, sila ay magiging magkatipan. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay. Nabasa ba ang inyong libro? Binasa ba? Okay. So, bakit nagsimba sila Maria Clara at Tia Isabel ng umagang yun? Bakit sila nagsimba? Bakit? Bakit sila nagsimba? Alvero, bakit nagsimba si Tia Isabel? Okay, nung napunta na po si Crisostomo Ibarra, paano niya pinatunayan ni Ibarra kay Maria Clara na hindi nila nalilimot ang isa't isa? Paano nila pinatunayan? Hindi sila nakakalimot. Kahit 7 taon na sila hindi nagkita, sila pa rin yung nasa puso ng isa't isa. Yes. Dahil sa sulat na ginawa ni Ibarra o sa liham na kanya ginawa. Ano pa yung mga pagtunay na sila ay nagmamahalan kahit sila ay hindi magkasama ng matagal? Stella, ano yung ginawa ni Crisostomo Ibarra para mapatunayan ang kanyang pagmamahal kay Maria Clara? Binigay niya ito ng liham. Binigay niya yung liham sa kanya sinulat. Hindi siya tumingin sa kahit sinong magagandang babae. Kasi kung tutusin, kung pumunta siya sa Europa, diba? Napakaraming magagandang babae ang makikita niya. Na maaari niya rin maging katipan. Ngunit hindi niya ito ginawa.
ginawa ni Maria Clara sa kanya at ano naman ang ginawa ni Crisostomo Ibarra. Bakit siya nagtampo nung siya'y bata pa? Bakit? Yung goto nila. Ano yung ginawa? Bakit nagtampo si Maria Clara hindi niya agad pinansin? Ay si Crisostomo Ibarra. Bakit nagtampo si Crisostomo Ibarra? Mundo. Okay, dahil pinagkawalan siya ni Maria Clara. Anong ginawa ni Maria Clara para muling tumawa o umiti si Crisostomo Ibarra? Anong dahon nilagay? Lauren. Dahon na? Lauren. Sampo. Okay, so doon na ba natatapos? Okay, ano pa ang nangyari? Nag-usap pa sila. Ngunit nagmamadali si Crisostomo Ibarra. Kung inyong matatandaan, may mga lugar sa pinuntahan pero lagi siya nagmamadali. Kasi meron pa sa mga lugar o mga taong na-ispesitahin sa mga susunod na araw. Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay, so meron tayong isang gawain dito. Hindi ko ipapasulat sa inyo. Sasagutan na lang natin. Pupuin ang inilalahat sa pangungusap kung ito ay wasto o hindi. Sasabihin kung tama o mali. Maagang nagsimba umuwi ng bahay si Maria Clara dahil alam niyang darating si Crisostomo Ibarra. Ito ba ay tama o mali? Tama! Asa ka man? Nasabing tama? Okay. Sumunod. Makibasa nga po, Lunas. Dalawang bilang. Lumabas sila sa azotea upang doon sila magulayaw ng magkasintahan. Robina, tama o mali? Tama. Tama. Sure ka ba? Sigurado ka? Tama? Lumabas ba sila sa azotea? Tama. Okay, sino may sabing hindi? Wala. Sino may sabing tama? Siyempre tama yun eh. Pagkat ng ating ano, di ba? Suyuan sa azotea. Iba lang o, sa magulayaw. Ikatlong bilang, pakibasa ang yan. Tanging alala ni Maria Clara ay Ibarra ay niya. Okay, ang tanging alala ni Maria Clara kay Ibarra ay iha. Tama mali? Tama. Yun lang ba? Yun lang ba? Okay, so maraming alaala ang iniwan ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara, kaya hindi niya agad ito nagiging mo. Ngunit, Sure, sabi may nito amputa. ay ang pinaka-importante, yung iha na binigay sa kanya ni Crisostomo Ibarra. Sa mga tutuwid, ang sagot ay tama. Okay, pang-apat, pakibasa nga, Hershey. Samantala, tama ba mali? Tama. Tama. Kasi yun yung nilagay sa kanya sombrero. So dahil doon, nawala na yung kinis o yung pangko ni Crisostomo Ibarra na nilagyan ng dahon ng sampong Maria Clara ang kanyang sombrero. Napangiti ba siya? Ano yung ngiti? Okay, so siya ay napangiti na. Okay, ika-5 bilang. Okay, basa. Ika-6 na bilang. Fuentes. Si Tia Isabel ay pinilihan ni Kapitan Tiago na magpapakasyonin si Maria sa San Diego. Okay, so, okay. Sa naturang liham, napaloob ang lahitan kung bakit sa Europa pinag-aral si Ibarra na katagal. Okay, sa naturang liha, nakalagay ba doon? Nakalagay ba doon na ang dahilan kung bakit sa Europa nag-aral si Ibarra? Nakalagay ba sa liha? Opo. Sino yung sabing tama? Sino yung sabing mali? Binasa niyo ba? Nabasa niyo? Opo. Nabasa niyo sa ating aklat. Okay, ika-6, si Tia Isabel ay pinilihan ni Kapitan Tiago na pagpapasyonin si Maria Clara sa San Diego. Tama mali? Tama. Sa lahat ay tama. Okay, makinig na tayo ay magpapangkat. Madali lang to. Ang bawat pangkat ay magtatanghal o magpapakita ng kanilang gawa sa klase. Matapos ay magbibigay ng output o feedback ang guro sa ipapakita ninyong gawain. So,
jingle iihe. Jingle daw. Jingle iihe. Ito na, group 1. Okay, group 1. O, unang papat. Gagawa kayo ng modernong sayaw. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para ipagtanuran. Ano yung gagawin ninyo? Yung pagkukulayan o pagsusuyuan ni Maria Clara at ni Jesus Pumaibara, lalagyan ng konting twist. Gagawa kayo ng sayaw. Bibigyan ko ng 5 minuto. Pangalawang grupo, gagawa kayo ng jingle. Ano yung jingle? Ano yung jingle? Jingle. Gagawa ng pikling kanta. Yung mga Jesus Pumaibara at Maria Clara. Sa kanilang Sige. suyuan. Yes. Ikatlong grupo, magulang suyuan. Kayo. Gagawa na kahit isang talata. Isang talata lang. Tapos, pwede nyo basahin. Ang dalawa ko. Lahat kayo magbabasa para may malakas. Okay, apat. Ano tayo? Kalpa. Banana. Ah. Banana po. Alam ko yung oras na yun. Ano daw? Lapit ako, ma'am. Iihe. Pwede kayo mag-uusap patulan. Dalawa lang. Yung iba mag-uusap patulan. Hindi yung mga Hey. Okay. Okay, ready na kasi doon. Okay, tumayo kayo po ng grupo. Tayo na kayo. Ay po, at ulang grupo. Okay, ready na sa gitna. Dito kayo sa gitna. Okay. Dito sa gitna. Wala na. Dito kayo sa ating unit. Bilisan nyo na kasi. Sino yung grupo na tapos na? Kung ready na? Wala ko sa lingko na siya. Dito kayo na siya. Dalawa lang. Adrian. Ma'am. Ay, sali ako. Ready na? Ready? Okay, bumalik na sa pwesto. Paano ba? Ay, wait.
Okay, pinapakanak ang bubon. Okay, sunod. Okay. Ayusin mo ang bubon. Hi guys, ingat ka ngayon Hi everyone. And feeling ka na-assign na. And na-assign sa amin yung ticket. Maria Clara, Maria Clara, Ibarra, Ibarra, tara sa Sateya, mag-usap, mag-usap. Balikan ng alaala, balikan ng alaala, kay Sigla, kay Sigla. May tapakan, mga mag-usap. Yung alaala ay aking dala-dala sa bawat araw ng aming hinahanap sa Europa. Nice, Teten! Telo. Okay. Maraming salamat. Napakahusay ng inyong pinakita. Kahit may sila ng ating oras, mas maganda. Ibigay niyo yung inyong dapat gawin. Nagkakaintindihan mo tayo. So, dumako naman tayo sa susunod na slide. Okay, makinig mabuti. Makinig ng mabuti. Okay, pagkatapos ng pagtingin natin sa kasintahan, ay mabilis nila ang tinakasan ng alikabok dahil kinalat ng wali si Isabel at nagtungo sa Asteya upang malayang makakausap ng muli sa munting balag. Kaya ano kaya ang napag-usapan nila ng kabulong? Okay, so yung inyong nakikitang larawan ko, ito ay isang larawan ng isang mitologiya. Okay, dumako naman tayo sa literatura. Okay, sa pagmamahalan ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara, marami tayong mga nababasan na mitologiya o literatura sa wikang Ingles. Okay, so meron din naman tayo dito sa ating bansa, di ba? So ito ay si Sepiro na nag-aaral din ng karaniwang himig sa hindi nagtaglay ng gabing madilim sa hiwagang taglay ng aming Birhen sa pagubatan. Kaya meron pa tayong mga ibang mga iba pang mga literatura o literature sa Ingles ang talagang hindi natin makakalimutan tungkol sa pagmamahalan ng mga bida. Katulad na lamang ng pagmamahalan nila Romeo at Juliet. So, wagas sa kanilang pagmamahalan, wagas sa kanilang ipinakita hanggang sa huli, hanggang sa kanilang kamatayan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, so makinig mabuti. Okay, sa pagsusuri ng pahayag, pinapaliwanag din ang ilang simbolismo. Kanina, binanggit ko yung cancer. Ang cancer na ito ay hindi literal na cancer. Pag sinabi natin cancer, at literal ito yung sakit sa katawan. Pero pag sinabi natin cancer sa lipunan, anong ibig sabihin? Salot, problema,
problema ng ating lipunan. Nakaunawan po ba? Okay, sa edad ng 18 hanggang 19 na taon ni Rizal, habang nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay lumapit ang isang boarding house kung saan ang kanyang kasero ay mayroong isang anak na dalaga. 13 taong kulang pa lamang, may pagkakataon na nakakalamin niya ito. Okay, so sino kaya yun? Okay, ito ay si Leonor. Sino yun? Si Leonor Rivera. Si Leonor Rivera po ang kanyang greatest love. Ito yung talaga kanyang minamahal. Sino yung asawa niya? Sino ang asawa nito yung Rizal? Asawa. Hindi alam? Okay, so pag-aralan muna natin ang simbolo. Balikan natin na yung kung sino yung mga mahalagang tao sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Huwag yung kakalimutan yan. Mula sa kanyang magulang, kanyang mga kapatid, kanyang mga naging kasintahan, at sa kanyang asawa. Kakaintindihan tayo, kasama po yan sa ating exam. Okay? Pag sinabi natin simbolo, hindi ito yung literal na ibig sabihin. Meron lamang itong nais ipahiwatig. Okay, si Chloe po. Si Chloe ay kasintahan ni Daphnis. Si Daphnis po ay isang maalamat na mitolohiya ng Griego. Ang kapagkasintahan ay kapwa mga pasto ng pulong Lesbos at nakatira sa gitna ng kaibigan, parang nabubuhay ng walang kamalayan at walang kasalanan. Sila lang yung namumuhay sa lugar na yon. Sino yung naalala yung dalawang taong namumuhay ng malaya? Walang pakialam. Si Eva at Adán. So, ganun din si Chloe at saka si Daphnis. Ito ay isang uri ng tauhan o sila yung mga tauhan sa mitolohiya ng Griego. Kakaunawan po. Okay, so, naunawaan po ba ang ating lesson sa araw na to? Okay, so balikan natin ang ibang mga simbolismong salita. Nandyan ang cancer ng lipunan, pagiging sentimental, palabra de honor. Yung una sinabi ko na ibig sabihin. Yung cancer ng lipunan. Pangalawa po ay ang pagiging sentimental. Si Ibarra ba at si Maria Clara ay sentimental na tao? Yes. Pag sinabi natin sentimental, sila yung laging inaalala ang mga nakaraan. Kasi sila yung alalahanin sa nakaraan. Pasintimiento. Ikaw ay may pagiging sentimental. Ibig sabihin, pinapahalagaan mo yung mga bagay kahit na nagmula pa sa nakaraan. Nakaunawan po. Sunod ay ang palabra de honor. Pag sinabi natin palabra de honor, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng palabra de honor? Halimbawa ako, nagsalita ako. Bukas, kapag hindi ka pumasok, hindi na kita tatanggapin o ibabagsak kita. Eh, pinagsak kita. Ibig sabihin ako ay may palabra de honor. May isang salita. Naintindihan ba? At pinaninindigan kung ano ang sinasabi. Nakakaunawaan po ba tayo? Okay, bagamat maraming pagbabago ang nagkaganap sa estilo ng panliligaw mula noon hanggang ngayon, sana'y mapanatili pa rin natin na tunay ang kabuluhan nito at maipakita sa mga manliligaw o ang sinseridad at malinis na paghahangad sa kanyang nililigawan. Pero tulad na sinabi ko sa inyo kanina, bata pa po kayo at huwag yun munang isipin yan. Darating kayo sa tamang panahon, darating yan para sa inyo kung ikakaloob sa atin ng Diyos. Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay, bilang pagtataya, bilang ating pagtatapos na gawain, meron akong ipapasa sa ating group chat na sasagutan ninyo online. Nakaintindihan tayo? Sasagutan niyo online na magmumula sa ating pinag-aralan dahil mag-uusap po tayo ng oras. Okay, yun po ay ang pagtataya na kapag sinagutan ninyo ay malalaman po agad kung ano ang